mainstream media. Hello po sa mga taga Cebu, Bulacan, Sweden, Bucharest, Hong Kong, Antipolo, Cebu at Davao City. I-click nyo na po ang share para po tayo ay hindi magkalimutan later on. Ayan, hello po sa mga nasa Athens, Greece, sa mga nasa Doha, Qatar, hello, at mga nasa Italy. Ayan. At of course, ang mga nasa Kingdom of Saudi Arabia, nandyan din po sila gising na gising. Ang mga taga-Taguig, taga-Connecticut, United States, gising na gising din. Ang mga nasa Santa Rosa, Laguna, mga nasa Kuwait, at mga nasa Norway, at mga nasa Subo. Ayan. I-share niyo na po ito ngayon at huwag niyo pong kakalimutan na ituloy niyo po ang discussion sa inyong inuman, hapagkainan, opisina, at iba't iba pang mga talakayan na pwede ninyong gawin sa inyo, mga taong nakapaligid sa inyo. At isa lamang ang tema ng inyong pag-uusap, tama ba ito? Katanggap-tanggap ba ito sa inyo bilang Pilipino? At ito po ay dapat bang tularan ng inyong mga anak? Hello sa mga nasa Kuwait, mga nasa Maldives, nasa Saudi Arabia, nasa Bulacan, nasa Germany, nasa Netherlands, nasa Winnipeg, Canada, nasa United Kingdom, of course, ang mga nasa Japan. Speaking of Japan, ako relevant ito sa Japan, at nasa Portugal, at ang mga nasa Makati, at nasa Montreal. Ayan. Okay, sisimulan na po natin. Okay? Sisimulan na po natin ang talakayin ng Okada bribery issue. Hello sa mga nasa Hong Kong. Paano ko ba makakalimutan mga nasa Hong Kong at Glendale, California? At of course, mga nasa Rome, Italy at Australia. Click share nyo na po ngayon. Click share. Okay, pag-uusapan na po natin ang Okada bribery issue ni Martin Romualdez na ayaw talakayin ng mainstream media. Kayo na po ang bahalang magdesisyon kung bakit ayaw itong talakayin ng mainstream media. Pero dahil wala po tayong takot, ito po yung ating tatalakayin ngayon. Ano ba itong bribery issue ni Martin Romualdez? Okay. Ang bribery issue po na ito ay ating nahalungkat sa kasong sa pagtutuos ng 26 Capital. Ang 26 Capital po ay isa po itong kumpanya sa Estados Unidos or United States. Okay? Ngayon, merong pagtutuos. Okay? Court case. Ang 26 Capital laban sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated. Okay. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated, ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated po ay under ng Universal Entertainment at sila po ang may-ari ng nagpapatakbo ng Okada, Manila. Okay, nagkakaintindihan po tayong lahat. Okay? Yung mga vlogger po sa YouTube na gustong i-reblog ang aking content ngayon, you are free to do so. Okay, you are free to do so. Okay, so, i-share nyo lang po muna ito, yung mga kakadating pala. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, ulitin natin, ha, para malinaw. Ang bribery issue ni House Speaker Martin Romualdez ay lumabas dahil sa kasong isinampa ng 26 Capital, isang kumpanya sa United States laban sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated. Ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated ay under ng Universal Entertainment na may-ari ng Okada, Manila. Okay. Following? Okay. Click share po yung mga kararating pa lang. Click share. Ngayon, okay, ito yung kaso, no? JTL. Dahil yan po ang reference ng kaso na ito sa Court of Chancery of the State of Delaware. Yang may naka-box na nakalagay sa loob ng pulang box. Isulat nyo na yan, screenshot nyo, para mamaya ma-google nyo at
mabasa nyo ito. Ito po ay mababasa ninyo ang buong kaso, pati ang kasong isinampa ng 26 Capital. Okay. Are you following me, guys? Okay? Sabihin nyo na sa akin kung hindi nyo maintindihan, dahil tatagalugin ko ang lahat at ito ipapaliwanag ko sa isang payak na pag-i-explika para ang bawat isang Pilipino, mapamasa man, mapa-elitista man, mapa-intellectual man o mapatambay ay maintindihan ito ng buong-buo. Kaya i-share nyo na ito. Okay. Ngayon, ano ang gusto ng 26 Capital na isang American company mula sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated sa isinampan nitong kaso sa Court of Chancery, State of Delaware? Ang gusto ng 26 Capital ay ang tinatawag na specific performance of closing the Special Purpose Acquisition Company o tinatawag na SCAP sa pagitan ng 26 Capital at ng Tiger. Okay. Ang storya po kasi niyan, ang 26 Capital at ang Tiger dapat ay magkakaroon ng merger. Okay? Yan lamang ang pinakamadali natin pag-usapan. Medyo complicated ito, pero itanong niyo po ito sa may alam po sa corporate law sa United States kung anong ibig sabihin ng stock or kahit sinong mga abogado na kakilala niyo para ito ay mas lalo nyo maintindihan. Pero yan po ang pinakapayak na ating explanation right now. Ngayon, marahil ay nagtatanong ang karamihan sa inyo. Hindi ba? Ang tanong ninyo ngayon, lahat, siguro ito ay logical na tanong, ano kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Mga kararating lang, please click share. Dahil mahalaga itong malaman ng bawat isang Pilipino dahil ito ay isang isyong pinagtatakpan ng bawat isang congressman, bawat isang senador, at bawat isang mainstream media. So ito ang tanong, anong kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Siyempre, di ba? Anong kinalaman niya dyan? Hindi ba? Ito po kasi ang kinalaman bakit na dawit dito si Martin Romualdez. Sa kasong isinampa ng 26 Capital laban sa Tiger sa Court of Chancery ng State of Delaware, ang isa sa accusation ng 26 Capital laban sa Tiger ay ang bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para marigin uli ng Tiger or ng Universal ang kontrol ng Okada Manila. Okay? Yang storya ng labanan ng kontrol ng Okada Manila, i-google nyo na lang yan dahil yan ay laban ng matandang Okada, ng Okada family. Okay? So, para dito lang, doon lang muna tayo ilimitahan. Okay? Kinailang ang accusation ng 26 Capital, ang Tiger at Universal Entertainment, okay, ay nag-bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para makuha ng isang Okada faction uli ang kontrol ng Okada Manila. Naintindihan nyo? Ngayon, bakit ito ngayon ipinasok ng 26 Capital na issue? Kasi ang gawain na ito ay tinatawag sa Amerika na breach of ordinary course covenant. Ibig sabihin po ng breach of ordinary course covenant, ito ay labag sa practice, industry practice, okay, sa Amerika. Ang bribery po ay labag, okay, labag sa batas ng Amerika, kaya ito ay matatawag na breach of ordinary course covenant. Naintindihan niyo na? Okay? Kaya dito napasok si Martin. Okay. At itong specific accusation na ito ng 26 Capital laban sa Tiger ay nabalita sa Japan Times noong August 1, 2023. Ito, Japanese firm accused of improper influence over Manila Casino. Japan Times po yan nagbalita. Hindi po ito basta-basta ang publikasyon.
Okay? Japan Times. Ngayon, nung pumutok ito last year, kasi August 1, 2023, no? July 2023, sinampa yung kaso sa Amerika. Napalita August 1, 2023. Nung pumutok ang issue na ito ang sinabi ito ang naging response. Okay? Ito ang naging response ng ating Honorable Congressman, House Speaker, Martin Romualdez. Ever as a bribery scheme, and were you ever involved in it? Well, you know, we've reached this point in our career, and we've known when to dignify questions, queries, or allegations. And when it comes to fake news, we just don't dignify it, and we don't give it any credence. So there's no truth to it, and we just leave it at that, and we just try to focus on the issues that have credibility and. So narinig niyo yung sinabi niya. Ang sabi niya, ayaw niyang i-dignify ang issue na ito na ibinalita ng Japan Times dahil daw ito ay fake news. Okay? Yung mga kakarating lang, please share. Okay? Dahil fake news daw ito. Okay? Kaya hindi niya i-dignify. Sir, but were you ever conducted to appear in the case in the U.S.? No, that's why I'm really very puzzled why this is coming up. Sir, and you're also denying on July 27, 2022, based on that report, Okada Manila officials allegedly brought some quote-unquote heavy luggage with quote an item to Romualdez. So I'd just like to get your reaction to that. Again, nothing of that sort ever occurred. That's why. It didn't occur. Never. Okay, sir. Thank you, sir. So, papaalala ko yung sinabi niya ha, hindi raw nangyari yung heavy luggage issue. Ito raw ay fake news. Okay. Yan ang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, naalala nyo, okay, yung kaso sinampan ng 26 Capital laban sa Tiger. Okay? Nagdesisyonan ito noong September 7, 2023. Okay? September 7, 2023. Ang nag-decide nito, okay, ng kasong ito, okay, pati na yung issue ng raise ng 26 Capital na nag-engage ng improper influence itong Tiger Resort sa Pilipinas sa pagbabribe kay Martin Romualdez, kasama ito sa naging desisyon kung may nangyari bang ganon. Ngayon, si James Travis Laster ang nagdesisyon nito. Siya ang Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Okay? Ngayon, get your pen and paper. Okay? Maybe ilalagay ko dito. I-screenshot nyo yan. Okay? I-screenshot nyo yan. Yung link dyan. Kasi yung link na yan, yung link mismo ng desisyon na nasa Delaware Court of Chancery mismo. Kaya kita mo, courts.delaware.gov. Okay? Isulat niya yan, i-screenshot ninyo para mabasa ninyo. Kayo mismo ang makabasa. Hindi ito fake news, totoo ito. It is a decision na sinulat ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Ito po ay korte sa Amerika. Okay? Korte po ito sa Amerika. Yan, screenshot nyo yan. Okay? Yung mga kakarating pa lang, please, click share. Pag-usapan nyo itong kayong magpapamilya. Okay. Now, let's now go to the decision. Okay?